Bali, how to learn a motorcycle, automatic yung motor ang gagamitin. So basically nag-aaral pa rin akong magmotor gamit ang automatic motor. So ang pinaka na-notice ko is kailangan talaga marunong ka na o may balance ka na. Basically, ang una mong gagawin kailangan at least marunong ka na mag-bike. Kasi nakakatulong siya talaga para pag magmomotor ka, alam mo na paano mag-balance. Then, pero may mga nakikita rin ako mga video sa YouTube na natuto sila magmotor na hindi sila marunong mag-bike. So, possible din yun, lalo na kung sarili mo naman yung motor. So, syempre, araw-araw makakapag-practice ka. So, makakapag-practice ka ng balance mo. Saka isa pa sa napansin ko bilang nag-aaral magmotor. So, kailangan i-consider nyo rin yung gagamitin yung motor. So, unang-una dapat, ito mga nakikita nyo diba, sa picture, or kung anong motor na available na meron na pwede nyo pag-practicean. Kailangan isa sa mga nakikita ako is dapat unang-una kaya mo yung bigat ng motor. Ibig sabihin, medyo mas malakas ka, in short, medyo kaya mo mabuhat-buhat, hindi naman totally mabuhat, kumbaga makaya mo lang yung motor sa lakas mo. Kasi pag hindi, ang napansin ko kasi yung motor pinapapraktisan ko is automatic. So basically parang medyo payat kasi ako. So nahihirapan talaga akong pag medyo natutumba ako. So nahihirapan akong itayo siya. So i-consider nyo rin yung klase ng motor na pagpapraktisan nyo. So hangga't maaari kung magmomotor, kailangan mag-exercise. Basically, kailangan mag-exercise para lumakas na yung mga paa mo. Kasi talagang mabigat talaga ang motor kumpara sa bike. Kasi sa bike, mas mataas lang siya pero mas mabigat talaga yung motor kung nagpa-practice ka pa lang. So ito yung mga tip ko sa mga kagaya kong nagtatry magmotor. Okay? Saka isa pa sa ko, i-advise ko rin sa inyo kagaya ko kasi bago pa lang ako magmotor. Yung throttle or itong gas, yung sa automatic kasi wala silang yung parang pinapadyak para mag-kickstart. So yung throttle mismo, yun yung gas niya. So napanood ko rin din sa mga ibang pinapanood ko dito sa YouTube yung how to gaya ng mga napapanood ko din sa YouTube na mga how to learn a motorcycle, to drive a motorcycle for beginners. So usually, tama nga sila. So itong throttle na to o itong gas na to, pag ginamit mo siya, hindi naman yung kagaya nung iniisip nyo pag konting pihit mo lang, lilipad ka na o mapupunta ka na sa ibang dimension. Pero madidisgrasya ka pa rin kasi mapapabilis mo yung motor. Pero hindi siya gano'n na inaakala mo pagpihit mo, punta ka na kaagad dun sa kabilang ibayo. Pero gaya na sinabi ko, madidisgrasya ka kasi mapapabilis mo sila kasi since nag-aaral ka, matataranta ka kung paano mo siya mapapahinto kasi ang tendency, matutuloy-tuloy mo siya. So, ang pinaka-tip ko dyan is, una-una, pag nagagaya ko tayo magmotor, isa pa sa i-consider mo dyan is yung position ng kamay mo. So, i-practice. Ang nakikita kong nakatulong sa akin is yung nagamay ko na paano i-control yung throttle o yung gas niya yan. Yan, ito yan sa ganyan part na yan. Yan. So, nakatulong dyan sa akin is yung yung tawag dito, yung kailangan talaga may motor pa. So, everyday ma-practice mo kasi ang tendency ng motor, kailangan familiar ka sa motor na gagamitin mo para mas madali mo siyang makontrol. So, kagaya niyan. So, hindi mo siya talaga
mga kabisado hangga't hindi ka talaga nag-a-actual na hawakan yung throttle na yan. So, and then pag medyo nakokontrol mo na yung throttle, saka niyo isunod yung posisyon ng kamay niyo para laging habang sa preno. So, yan ang isa sa mga i-consider nyo rin. At isa pa is, dyan talaga ako nahihirapan kasi hanggang ngayon, since mga 2 months pa lang ako nag-aaral nagmotor, may tendency talaga nabibilisan ko pa rin. So, lagi ako tumama sa muntik ako laging tumama sa poste. So, ang kagandahan lang kasi pag may preno. So, yung preno, pag madiin, alam mo, nahawakan mo mapindot mo yung preno, makokontrol mo kaagad. So, medyo, yun lang ang pinakatatandaan natin yung paano pagpindot ng preno rin. And then, yung isa pa palang kailangan nyo i-consider nyo yung position ng katawan nyo. So, kung like ko nga sinasabi, dapat habang nag-aaral tayo ng motor, kaya nakain nyo dapat yung bigat para pag nakasayad yung paa nyo, kung sakaling ma-out balance kayo, matatapak nyo kaagad yung paa nyo. So, maganda talaga yung naaabot nyo. At the same time, iba pag pinaandar mo na, so until na ginas yung pinaandar yung throttle, so saka ka palang sasampa yung dalawang paa mo. Then pagkatapos nun, pagkasampa mo yung dalawang paa mo, i-position mo na kaagad yung kamay mo na nakahawak so yung nasa throttle, then yung dalawang daliri nakaabang sa may tawag dito, nakaabang sa may preno. So basically kumbaga kung ito yung dalawang daliri mo nakaabang yan din sa may preno. Tapos ito yung nakaipit dun sa throttle or sa gas. Tapos pati itong nasa ilalim. So pag ganyan ang pag-control mo. So pag nag-uumpisa ka pa lang, usually ang tendency mo kasi nakaganon ka pa. So okay lang yung habang nagpa-practice. Basta i-grab mo kaagad yung preno kung sakaling mababangga ka. Pero once na medyo alam mo na yung templado pag sa throttle, so i-practice mo na rin i-ganon dito yung sa may preno na habang para madali mo siyang maganon. Kasi napansin ko nung una nagpa-practice ako, hindi ganyan, di ba? So buo. So okay lang kasi nagpa-practice pa lang ako. Pero nung medyo kamay ko na nakaganan na ako, para mas madali pala pag nakaganto yung posisyon, mas madali mo makontrol either pag ginanon mo kasi mabibilisan mo, tapos mababalik mo rin kaagad pag gano'n. So kasi tas preno mo kung sakaling mababangga ka. Pero ito kasing ganito mo yung pang grip mo, pang ganon mo sa throttle mo. So yan ang kagandahan niya. Pero unti-unti mapapractice mo yan. So gano'n lang. Ang pinaka nagiging struggle ko ngayon yung pagliko-liko. Bali ang nagiging struggle ko ngayon yung pagliko-liko kasi hindi ko minsan pag lumiliko ako, naaalanganin ako. So minsan natutumba ako. So pag gano'n ka, so talagang kailangan alam mo, siguro maraming practice pa. Kaya nga sana, wala kasi ako masyadong mapanood sa YouTube ng mga ilan lang yung napapanood ko na how to drive motorcycle, especially po automatic for the beginners. So ilan lang yung nakikita ko. Kaya tinatry kong mag-upload. So yung mga basics na natutunan ko talaga, and good, habang pa naman pa-practice ka, kailangan nakapantalon ka or naka-jogging pants ka pa kahit matumba ka. Hindi ka magagasgasan, ganun din sa katawan mo, tas laging naka-helmet. So yan ang mga importante habang magpa-practice. Tapos kailangan talaga magpa-practice ka either sa mga wala masyadong dumadaan para iwas ang disgrasya, sa mga kung may lugar kayong pagpa-practicean na wala masyadong dumadaan, dun kayo mag-practice. So yun ang mga i-consider natin. Kaya
Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, feeling ko gagaling din tayo magmotor, okey?